Magandang gabi po sa ating lahat. Isang mabiyayang bagong taon sa ating lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang Ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magkitayo po ang lahat. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin ng lahat. At sumayin. Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang nagkilang kapistahan ni Maria bilang Ina ng Diyos. Nawa, sa pamagitan ng panalangin ng ating mahal na Gabriel, patuloy tayong mapuno ng pagpapala at biyaya ng Diyos at sama-sama tayo magpasalamat sa Diyos sa banal na mensang ito sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niya sa atin sa loob ng isang taon. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa induhan ng mahal na ina. Ipalagsak mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinita niya para sa amin, upang kami mamuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ng Diyos
panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmula ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilala kayong mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y mga tawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kaliwangan. Propeta ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na kaiga sa sarsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ika-8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihim. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin naman natin mga katabi natin ng magandang gabi. Ayan. Maligayang Pasko po sa inyo at maligo kayo ngayong bagong taon. Naligo ba kayo? Nagsabon kayo? Eh, Father, sabi, ligo lang, walang sabon sa kahigod, no? Mga kapatid, Happy New Year po sa inyo. Bagong taon na. Putukan na. Amoy mo yung katabi mo. Baka maputukan ka. Mga kapatid, nakasuot na ba kayo ng polka dot? Tingnan mo, may mga naka-polka dots ba dyan? Wala. Yung mukha, baka may polka dot sa mukha. Tingnan mo. Ha? Ang dami natin gustong mangyari kapag New Year, no?
Sabi nila, huwag na daw kakain ng manok. Kasi buong taon, kahit isang tukakan, no? Totoo ba yun? Hindi ko alam. Huwag ka daw kakain ng hayop na may 4 na paa. Bakit? Kasi tatakbo daw ang grasya. No? Huwag ka daw kakain ng hayop na galing sa dagat o sa tubig. Bakit? Kasi malulunod daw yung grasya. Lahat na lang, no? Huwag ka raw kakain ng may pakpak. Bakit? Kasi dilipad yung grasya. Sa madaling salita, matulog ka na lang. Nakabili na ba kayo ng 12 bilog-bilog na prutas? Oh, 12 bilog ang prutas. Hindi ko na kailangan ng bilugan. Bilog na ako eh. Di ba? Yung mga wallet ba ninyo, yung mga pitaka ba ninyo, meron ng barya para sa mamaya doon, kakalansingin. Di ba? Naalala ko yung nanay ko, pag bagong taon, humingi sa akin ng barya. Para saan? Mamayang bagong taon, papaingayin ko, kakalansingin ko, no? Kaya ano nangyari? Puro barya ang laman ng pitaka mula January hanggang Disyembre, no? Diba? Ito hindi ko alam. Taon-taon kong ginagawa to, pero hindi ata totoo. Pag bagong taon, tumalon ka daw para lumaki ka. Mula bata ako, tumatalon na ako. Ba't hanggang ganito lang inabot ko? Tumalbog-talbog lang. Mga kapatid, bakit ito ginagawa? Para daw may swerte. Sabi mo sa katabi mo, swerte ka. Mga kapatid, tayo mga Kristiyano, hindi tayo nabubuhay sa swerte. Amen? Kasi pag sinabing swerte, maraming swerte ka ngayon, bukas malas ka. Di ba? Hindi tayo nabubuhay sa swerte, kundi tayo ay nabubuhay sa pagpapala ng Diyos. Amen? Yes. Yun ang ating buhay kasi ang pagpapala ng Diyos ay pang magpakailanman. Katulad ng ating mahal na Birheng Maria, ngayon ay kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. At nakita natin sa panalangin sinasambit natin, kapag dinarasal natin ang Santo Rosario, anong sinasabi doon? Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Di ba? Tapos meron mo doon, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Mga kapatid, hindi tayo sinuswerte. Tayo ay mga pinagpapala. No? Tayo ay mga pinagpapala dahil yun ang gusto sa atin ng Diyos. Napakinggan po natin sa ating unang pagbasa, tinuruan ng Panginoon sina Moises at Aaron kung paano ibibigay ang bendisyon ng Panginoon. At anong sabi? Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Sabihin mo po sa katabi mo, pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Kasi yan yung bendisyon na tinuro ng ating Panginoong Diyos kina Moises at kina Aaron. Na kapag ibinigay natin ang bendisyon ng Diyos, sabihin natin sa ating kapwa, sabihin natin sa isa't isa, pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Hindi mo sasabihin, swertehin ka ngayon, malasin ka bukas. Dahil hindi tayo namumuhay sa swerte. Tayo ay namumuhay sa pagpapala ng Diyos. At ang Diyos, wala siyang nais ibang gawin sa atin, kundi tayo ay pagpalain. Amen? Wala siyang ibang gustong gawin kundi ikaw ay pagpalain ng kanyang awat, ng kanyang pagmamahal. Pero bakit hindi tayo mapuno-puno ng pagpapala ng Diyos? Dahil ang dami nating mga pinaniniwalaan. Yun yung humaharang, yun yung humahadlang. Sa tuwing tayo naniniwala sa mga polka dots na yan, sa mga bilog na yan, sa kung ano-ano pa na yan, mga kapatid, para bagang tinatanong natin, kinu-question natin yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin at humahanap pa tayo ng ibang magbibigay sa atin ng pagpapala. Wala nang ibang pinagbubulan ng pagpapala, kundi ang Diyos lamang. Hindi kayo bibigyan ng pagpapala ng Diyos dahil nakasuot ka ng polka dots.
Hindi ka bibigyan ng pagpapala ng Diyos dahil may barya ka sa iyong pitaka. Hindi. Hindi ka bibigyan ng pagpapala ng Diyos dahil meron kang inihandang 12 bilog-bilog na prutas. Hindi. Paano ka bibigyan ng pagpapala ng Diyos? Simple lang. Kasi anak ka niya. Yun. Binibiyayaan tayo ng Diyos dahil tayo ay anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Yan. Diyan dumadali ang biyaya. Di ba yung mga anak, mga nanay na narito, mga tatay na narito? Kaya ninyo binibigyan ng mabuti ang inyong mga anak dahil anak nyo sila. Ibinibigay ninyong lahat sa kanila dahil anak nyo sila, dahil anak nyo sila, mahal nyo sila. Diba? Hindi na natin kailangan ng bilog-bilog. Hindi na natin kailangan ng barya-barya. Hindi na. Dahil ang Diyos mapagpala. Kapag naglagay ka pa ng mga ganyang bagay, para bagang hinahanap mo pa yung pagbumulan ng pagpapala ng Diyos. Pero ang mga pagpapala, mga kapatid, nung isinilang ang ating Panginoong Kristo, tinanggap na natin ang dakilang regalo ng Diyos, ang dakilang pagpapala ng Diyos, si Kristo mismo na sumilang mula sa ating mahal na Birheng Maria, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, at abot-abot na ang pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi mo lang matanggap yun dahil ang dami mo pang gustong hanapin sa buhay. Si Maria, tingnan po ninyo. Diba? Siya ay puno ng biyaya ng Diyos. Puno ng grasya ng Diyos. Bakit? Sapagkat si Maria, anong sabi dito sa ating Ebanghelyo ngayon? Nung pumunta ang yung mga, ano man tawag doon? Pastol. No? Doon sa sabsaban, nakita nila si Maria, si Jesus at saka si San Jose. At ikwinento ng mga pastol yung sinabi sa kanila ng anghel. Anong sabi sa ating Ebanghelyo? Iningatan ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang isip at sa kanyang puso. Kaya siya'y pinagpapala ng Diyos dahil walang laman ang kanyang isip at ang kanyang puso, kundi si Kristo mismo. Lahat ng mga bagay na magagandang naranasan niya sa Diyos, iningatan niya sa kanyang puso. Kaya siya'y puno ng grasya ng Panginoon. Mga kapatid, ganoon din sa atin. Ingatan natin sa ating puso ang Panginoon. Alam po din yung usong-uso ngayon yung cellphone na may camera. No? Lahat ng cellphone natin halos may camera. At mas madalas natin ginagamit yung cellphone dahil nag-take tayo ng pictures. Amen? Mamaya, ang dami yung pipicturan. Di ba? Yung mga gathering sa iba ninyo, pipicturan nyo yan. Bakit? To keep the memories alive, no? Sa pamilya. Nakakalungkot lang ngayon pag may handaan, no? Dati nagdarasal bago kumain. Ngayon, mamaya na! Picture mo na. Tapos mamaya ipopost yan, kasama yung pulo ng baboy. Diba? Mga kapatid, ang puso natin, ang puso ni Maria, ay parang photo album. May photo album pa ba ngayon? Puso ko ba yung photo album ngayon? Wala na, yung Instagram, yung Facebook, yung USB, yung mga photo album natin ngayon, you know? Wala na, nalugi na sila. Pero ang puso natin kailanman, no? Mananatiling parang photo album. Dito iniingatan natin ang lahat ng mga alaala natin sa Diyos. Ang mga mabuting ginagawa ng Diyos sa atin. At yun naman dapat ngayong taon ang gawin natin. Ingatan natin, no, sa ating puso, sa ating isipan, ang mga mabubuting ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Huwag niyo ingatan, huwag niyo itago sa inyong puso yung sama ng loob ngayong taon, pakawalan niyo na. Diba? Itaboy niyo na yung mga masasamang espiritu sa loob ng puso ninyo. Kaya nga doon iba nagpapaputok para itaboy yung masamang espiritu. Bakit pag nagpapaputok ihagis mo sa sarili mo?
Baka kasi nasa iyo masamang espiritu. Diba? Huwag na nating ingatan yung sama ng loob, yung galit, yung hinanakit sa ating puso. Ang ingatan natin yung mga magagandang karanasan natin sa Diyos. Ingatan natin sa puso natin yung mga alaala natin sa Diyos. At katulad ni Maria, pagbulay-bulayan natin ang lahat ng mga magagandang ginawa ng Diyos sa ating at tamang-tama sa banal na misang ito, dalahin natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa pagpapasalamat. Dahil ang banal na misa, ang pinakamataas na uri ng pagpapasalamat na pwede natin ialay sa Diyos. Wala nang iba. Di po ba? Mga kapatid, ang daming binigay na regalo sa inyo ang Diyos. Amen? Ngayong taon. Nabanggit ko na sa inyo noong nakaraan. Yung dami ng regalong binigay sa inyo ng Panginoon, katiting lang yan ngayong taon. Marami pa siyang ibibigay. Sandamakmak pa. Siksik-liklik at umaapaw pang ibibigay ng biyaya sa iyo. Pero hindi mo natanggap. Bakit? Kasi ang dami mong pinaniniwala ang iba. Di ba? Yun yung umahad lang. Yung mga polka dots na yan, yan yung umahad lang. Para matanggap natin ang tunay na biyaya ng Diyos. Kaya ano mangyayari, imbis na pagpalain ka, hanggang swerte ka lang. Diba? Pag swerte ka, tapos buong taon, wala na, malas na. Huwag tayo sa swerte. Doon tayo sa tunay na pagpapala. Mula sa Diyos. Diba? Huwag natin maliitin ang grasya ng Panginoon. Sinasabi ng iba, Father, wala namang mawawala. Ang laki ng nawala. Kasi ang dami niyang bibigay pa sa iyo. Hindi mo na natanggap kasi naharangan na. Walang mawawala. Ang daming nawala. Mga kapatid, nais ng Diyos pagpalain tayo sa ating buhay. Huwag nating hadlangan yung biyaya ng Diyos. Huwag tayong umasa sa swerte. Umasa tayo sa tunay na pagpapala. Sa Diyos lamang natin makakamay. Dahil tayo ay anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, hindi ka niya nalilimutan. Diba? Hindi ka nalilimutan ng Diyos. Kaya buong taon dapat ang kanta mo, hindi kita malilimutan. Alam niyo yun? Hindi kita malilimutan. Para may libing, no? Pero nalibay yung kanta na yan, kanta pangkasal talaga yung kanta na yan. Ha? Ginamit lang sa isa sa mga libing ng celebrities, kaya ginamit ng buong ano. Pero pangkasal po talaga yun, yung kanta na yan. Anyway, hindi ka nalilimutan ng Diyos. Bakit? Anak ka niya. Ha? At dahil anak ka niya, patuloy niyang ibubuhos ang lahat ng pagpapala sa iyong buhay. Mga kapatid, nawa ngayong bagong taon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan, kahabagan, palibungin sa inyong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Parapakan natin ang Panginoon. Magsitayo tayo, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Lili. Nanawag sa kinaroonan ng mga limao. Nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong araw ay tinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kaibigan at taimtim na mananangin ang ating tutugon. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami.
Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Manalangin tayo. Maitaguyod nawa ng mga naninigihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Maghari nawa ang kapayapaan na hatid ng ating tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan. Manalangin tayo. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ng bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Tuluyan nawang mamayapa ang mga kapatid nating yumauna. Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha ng Diyos, lalo na ang mga kaluluwa nila, Eduardo Bucos Sr. and Jr., Melania Arcinas, Ramoncito Buco, Marlon Apolonia Romulo de Guzman, Leoncia Lindo, Roberto Bucos Sr. and Jr., Marita Corcuera, Imelda Torres, Rosemary Alvoradora, Marlos Domingo, Adelaida Pangan, Celestino Sebastian Sr., Cecilia Sebastian, at Dominador Bailon Jr. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon na Engineer and Mrs. Romy de Guzman and family, Engineer and Mrs. Jose de Nulong and family, Mr. and Mrs. Alan Castillo and family. Pasasalamat para sa kaligtasan ni Arnel Villalobos. Pasasalamat para sa biyaya ng buhay ni Ronald Elmer Peras at Arlene Macalino, at para sa mabilis na paggaling ni Maricel Quindoy. Manalangin tayo. Ama namin, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo may palaganap ang iyong kapayapaan upang maayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinili namin ito sa pamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Atin po ngayon ialay ang ating mga handog sa dambana ng Panginoon.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahan ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiyaw nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dakilang kapistahan ni Maria, ang ina ng Diyos, bukod mong pinagpalad sa babaeng lahat, ang mahal na bereng totoong mapalad na iyong pinili maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ang naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesus Cristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Sinebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipag-uni natin ang misteryo ng pananampalataya.
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso. Kaysa ng mga apostol, si Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihingi namin pamilya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo.
sa mga apostol. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang bigyan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako.
Magandang gabi po. Muli po, maligayang bagong taon po sa ating lahat. Bago po matapos ang taon, nais pong magpasalamat ng Garden of Prayer sa inyong lahat. Kaya po, tinatawagan po namin ang mga members ng altar servers, lectors and commentators, usherettes, ng choirs po at ng mother butlers. Sa pagtatapos ng taong 2019, ano nga ba ang kwentong dekada mo? Kwento ng pag-unlad at pagkadapa, kwento ng kabiguan at pag-asa, kwento ng paghahangad at pagtanggap, kwento ng tagumpay at pagkabigo, kwento ng pagsinta at pagkasawi, kwento ng ligaya at lungkot, kwento ng pagdating at paglisan, at kung anumang kwento pa yan. Naway ang gabing ito ay maging gabi ng pasasalamat dahil sa lahat ng kwento na ating pinagdaanan, narito pa rin tayo, buong buo dahil sa pagpapala ng Diyos. Sa pagtatapos ng taong 2019, naintindihan nawa nating lahat na ang kwento ay isinulat ng Diyos kung kaya't lahat ng ating pinagdaanan ay may dahilan. Kaya naman magpasalamat tayo sa Diyos at kay Maria dahil ang dekada ay hindi magiging dekada kung wala ang panalangin ng ating ina at ang taon ay di magiging buo kung wala ang Panginoon. Hindi matutumbasan ng anumang paputok, plapla, 5-star, sinturon ni Judas ang mga pasabog ng Diyos sa darating na taon. Salamat 2019. Sama-sama naman natin salubungin ang taong 2020 ng may pag-asa.
dahil sa inyo. Maraming salamat po. Nais rin pong ipaabot ng mga kapatid nating katutubo mula sa Naugsol ang kanilang lubos na pasasalamat sa inyong lahat po na nagbahagi sa kanila ng mga biyaya na ihahanda po nila ngayong gabi. Ang inyong mga donations at offers po ay nakabigay ng 20 medianoche package para sa 20 pamilya po. Muli po, maraming salamat po. Ganun din po, maraming salamat po sa mga nagbigay ng candies na naipamigay po natin noong December 24, December 25 at mamaya po pagkatapos ng misa ay meron pa rin po tayong candies. At meron din pong candies na inihanda ang pamilya po ni na Mr. and Mrs. Alan Castillo. Maraming salamat po. At in behalf po ng Garden of Prayer Volunteers at ni Father Danny at ni Father TJ, maraming salamat po sa isang taong pagsuporta po sa Garden of Prayer. Naway sa taong darating po ay mas lumago ang pamilya natin dito sa Garden sa patnubay po ng ating inang si Maria. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin ng dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kami nagsalo-salo sa piging na banal ay makinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ng Yesu kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Muli maraming salamat sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa banal na misang ito, lalo na yung mga volunteer ng Garden of Prayer. Maraming salamat sa kanilang taus-pusong paglilingkod at gayon din sa mga nag-aalay. Maraming salamat. Lalo tigit sa inyong lahat, sa mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palapakan natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabaskas. Ang Diyos sa siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap, ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas at sa kapahamakan, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang sa wakas, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humay kay taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang misa po natin bukas ay